Ang core player ng Golden State Warriors ay sina Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins, Kevon Looney at isama natin si Chris Paul, Jonathan Kuminga, Moses Moody, Gary Payton II at marami pang iba. Na ang team nila ay binubuo ng 20 players sa kanilang roster at 13 doon ang may guaranteed contract at yung iba naman ay mga naka-exhibited contract at yung iba ay mga two-way player. Ngunit sa kanilang team, si Stephen Curry, Andrew Wiggins at Draymond Green ay may total na $106 million na kontrata. Na kapag idinagdag pa natin ang kontrata ni Klay Thompson na may mahigit $43 million na kontrata ay magkakaroon sila ng total na $150 million at sa apat na player pa lang yan. Ngunit ngayong taon ay expiring contract na nga si Klay Thompson at eligible na siyang pumirma ng contract extension. Dahil ngayong season ang huling taon ng pinirmahan niyang max contract noong 2019 na may halaga na $189 million at sa loob yan ng 4 na taon. At ngayong season ang huling taon para sa kontrata na yon. Pero ayon sa report ni Woj ng ESPN ay wala pang nangyayaring usapan sa pagitan ng Golden State Warriors at sa kampo ni Klay Thompson. Naayon pa sa report ay malaki ang posibilidad na si Klay Thompson ay pumasok ng free agency sa susunod na taon. Dahil kung hindi mabibigyan ng Golden State Warriors si Klay Thompson ng contract extension hanggang October 23 ay magiging unrestricted free agent siya sa susunod na season. Well, definitely ay hindi natin alam kung ano ba talaga ang magiging desisyon ng Golden State Warriors kung bibigyan nila ng contract extension si Klay Thompson. Dahil bukod sa kanya ay may isang player pa sa roster ng Golden State Warriors ang eligible na rin pumirma ng contract extension. At ito nga ay si Jonathan Kuminga na ito na ang pangatlong season niya sa NBA. Na posibleng ang taon na ito ang masasabi natin na career season para sa kanya. So pwede namang magsabay na pumirma ng contract extension si Klay Thompson at Jonathan Kuminga. At ito ay kung papayag si Klay Thompson na magpababa ng kanyang kontrata upang manatili siya sa Golden State Warriors. Dahil ayon din sa mga NBA fans matapos ilabas ni Woj ang report na ito ay hindi na bagay si Klay Thompson para sa 40+ milyon na kontrata. Na hindi naman sa sinabi ni Ramona Shelburne ng ESPN ay pang 20+ or 30+ milyon dollar na kontrata na lang si Klay Thompson. Well, masasabi natin na all-star number pa rin naman ang naibibigay ni Klay Thompson para sa kupunan ng Golden State Warriors. At nung nakaraang season ay nag-a-average pa rin naman siya ng 22 points, 4 rebound at may 2.3 assists per game na may efficient na shooting na 43.6% at 41.2% naman pagdating sa 3-point area. Na masasabi natin na efficient pa rin naman ang mga numbers na yan ni Klay Thompson at worth it pa rin na bigyan siya ng contract extension ng Golden State Warriors. Dahil kumpara sa ibang mga player dyan ay iba pa rin talaga ang nagagawa ng isang Klay Thompson.